pamukit o ang pagpanguma. Nasigungdahan pag yun, o midason pag yun, tungkol sa climate change. So, dili maindagan sa panahon ang sobrang kainit. So, siyempre, maapektuhan ang panghinabuhian sa mga mag-uuma kay maapektuhan man ang yuta. Kung maapektuhan gali ang yuta, maapektuhan ang pagpangita sa mga bunga gikan sa yuta. So, muna challenging kayo ang kinabuhi ining matang sa igsuon nato ng mga mag-uuma. Magsuon, sa pasiuna pa lang kaganina, din sa ulahing bahin, katong nakahadungog, nag-iingon din sa pasiuna. Isip patron sa mga mag-uuma, katapasi sa Isidro Labrador. Siya usa ka ihimplo sa mga trabahante, nga mihatag og piling, duha ka butang sa pag-ampo o pagtrabaho. Usa siya sa ihimplo sa mga trabahante nga mihatag og bili sa pag-ampo o pagtrabaho. Kung nga sulod daw kay ng tao bitaw nga gatong tao ba nga nagtrabaho nga Diyos nun, nagtrabaho nga nagminatarong, dalaygon kay na tao bitaw nga bisan ka may kita, nga may sweldo, pero nga Diyos nun nga pagpanarbaho. Muna nga si San Isidro, bisan sa iyang kakabos, kay usama lang siya ka mag-uuma, uban siya asawa nga Santa Pod, nga si Maria de la Cabeza. Kunya, nanatoy ng anak mo ka, grasyano ka po sila sa iyong anak, pero namatay ka rin ang ilang anak. Bako pa lang tao. Muna nga, sila na lang duha, magdiayon San Isidro o si Santa Maria de la Cabeza. Pero bisan doyo sa ilang kapubrihon, bisan sa ulo yun silang pagkasaop, ay di mo sila tagiya sa yuta na ilang itrabahoan, mga sinuhulan man lang sila, pero maki-Diyos nun nga yung matrabaho. Kaya bitang miniguli bitaw nato sa balay, kaya lagi kita sa trabaho, mura ba kuntinto ta ba natay peace of mind kay ang akong pagtrabaho minatarong o maka-Diyos nun. Pero sahay, nang dili ta kahilo na bitaw, kanang mag-ulit sa balay, kunya ang atong kita bitaw, kita sa dili minatarong o maka-Diyos nun nga buhat o trabaho. Walay grasya ni anak, walay blessing. Di ba makabati ka mo ni anak nga dato lagi, diba? Sahay, kayong kadungog dato lagi, kwartahan lagi, pero asa ka lagi ka ng kwartahan lagi, sapian lagi, pero asa ka na nakuha o kwarta. Dato lagi, kwartahan lagi, pero di man malipayon. Sapian o to sila, pero dahil may problema lagi. Muna itong mga dunggan na itong mga istorya. Maayo lagi nga pamilya, pero asa ka ang source o ilogdan sa ilang kwarta. Hinakuan ba nila o hinakuan sa ilang tao? Muna kasi sa Isidro, matod pa sa atong pasiuna, ihimplo sa mga trabahante nga mihatag og pili sa pag-ampo pagtrabaho. Dili nato nakaliban kay mo man ni ang hatag nato og kagaan sa atong panguna-una, natay peace of mind, unya maghatag ko nato og konsuelo bitaw, pahalipay kana bitaw nagtrabaho kita nga uban sa pag-ampo ug nagtrabaho kita nga binatarong. Naay grasya na ay blessing na masin malimot kita na kanang pagtrabaho ibaliwala nato di man ang giingon ni San Benedict o Saint Benedict na ang trabaho makaluwas. So dili lamang ang pag-ampo iyay muna para kang San Benito o Saint Benedict mag-ubang ginagawa ang tawag nato sa Latin na ora et labora. Ora trabaho pag-ampo, orasyon, ora, orimos sa Latin. Let us pray o pag-ampo, ora, oram, orasyon, orimos. Ora et labora. Labora, libor, trabaho, kahago. So, mumagini ang niindot kaayo nga dagan sa tuyo sa Dios nga nagibuhat niyang tao. Ang kinahanglan, daygon siya sa maayong pagpanarbaho, pasalamatan siya diha sa pag-ampo. Amen? Amen. Muna sa San Isidro, bisan o sa kapobre, sa iyang pag-asao, pagka-mag-uuma, o sa iyang asawa, wala na mawala o nilit balda, dahil palayon siya sa pagsimba. Gani sa itong nahibaluan ng sugilanon,
Nasa dili pa siya maadto sa uma, siya ba o kauban niyang asawa, magkapit sila sa ilang kapilya kay mag-ampo. Kung na misa, ay simba. Na paghahapon po, gikan sa trabaho, muhapit yun na sa ilang kapilya. Kung na misa, musimba. Kung wala, mag-prayer lang yun sa kapilya. So ang ilang kakubrihon ba, dili na balda nga di kita kaampo. Ang kakubrihon ba, dili na siya pabag, na di kita kasimbang pasalamat sa Diyos. Damo nga magsimba, Yes, amen. damo nga magpasalamat kita, para sa dugang grasya ang panalangin. Yes, Lord. Di mo saan mo malaga, gaboysin na kinabuhi na to, di ba? Sumalagot, ganun mga testimonya, Farer. Di malas ang bullshit na nung si Rabbi kinabuhi, ano? Adunay, makahulaw na ito, kasi adunay kulang. Adunay kulang. Pagsimba. Kasi makaduog ka sa mga sulti sa kanang mga, sa ito mga silingat yan, sa mga tao. Di malas man, may nagang kinabuhi, maraming problema, kasi adunay kulang. Yan yun na ito pagtrabaho, pero wala ito. Kasi nadunay kulang. Huwag ka nagsimba. Ang kulang, ang pag-ampo, di ba? Amen. Kaya bisan nung sa ito pagtrabaho, adunay dagahan mga butang, nga di na ito mahimaw, o dili masulbad, o dili pinubanan sa grasya o panabang sa Diyos, di ba? Bisan nung sa nato bisan nung sa dili nato kaadunahan, kasapian, bisan nung sa kita kabrahin, ka-intelihente, dili tanan butang mahimo sa tao. Amen. Dili tanan mabuhat sa tao kung wala ang panabang, grasya o blessings ni God. Yes. Amen. 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 Muna sa San Isidro, dili na balda sa ilang makiayon nga pobre sila, mga saop lang sila na bisan sila kapobrehon, magayon sila oras sa pag-ampo o Yes. pagsimba. Yes, Lord. Nadamor nga nabisinan sila, nadamor nga malinaw ng ilang pagpuyo, damor nga makita nato nga konsuelo ang ilang kinabuhi, kay ang milagro nga nahitabo, wala man pasagdi sa Ginoo ang tao gani nga nanikamot nga maginabuhi sa minatarong nga trabaho, di ba? Si San Isidro bitaw, kabulo silang gaampo sa kapilya. Tingala mo gani ang iyang mga kauban, mismo iyang amo, iyang aganon. Kaya nakita mo din niya sa ilang mga kauban, yung mga trabahante na adunay anghel na nagtrabaho o nagdaro sa uma. Bitaw nga sa iyang imahen, ni San Isidro, di ginamawalat anghel. Di ba? Mailan ninyo nga sa San Isidro niya, patugit kining kapilyahan, kinisimbahan na, ang patuloy ni San Isidro, ay una makita ninyo iyang daro o makita ninyo manay anghel. So, di na bahin na sa iyang kasaysayan. Huwag ka na mo nakaduga nga milagruso si San Isidro Labrador. Na trabaho sa katao, mahimong dungganon, kaya naadya ang grasya, ang panalangin, ang tabang gikan sa Diyos. So, may tabangan siya sa iyang pagtrabaho, kay ang anghel, may dugang sa iyang pagtrabaho niya sa iyang uma sa pagdaro. Muna itong nasailan sa iyang kasugilano, kasaysayan. Muna nga, dili na pabag, dili na banda, o excuse nga ni, pobre man ni, di tag-ampo, pobre man ni, kabos man kami, mga mangingisda raman ni, mga mag-uuma raman ni, di kasimba. Magmita mo oras o panahon, ihala dito sa Diyos. Yes. Yung nga, kabuisit-buisit na kinabuhi, mas buisit pa yun kung ang inyong source sa inyong panginabuhian, dili nila tarong o dili nila ayaw. Huwag din ay peace of mind. Huwag din mo yung kahiluna sa iyong unahuna o sa iyong kalag. Di mo magmalipayo ni anak. Namor nga magdagan sunod sa problema, dagan mga pagsulay sa kinabuhi. Ano yan na? Pero tanawa na galing ng mga tao nga bisan sa kakupre, bisan sa ilang kakabos, pero malipayo. Bisan sa kahabo, bisan nanguban ng kamot sa kinarbahuay, bisan kaapike na sa pagkaon, pagkatiman sa balay, pero nalitayon. Kaya nasayon sila ang ilang kahabo, buhat sa tao, pero ang paglahutay, buhat sa Diyos. Kung masakit ka dito, wala yun. Kung may nadag yun ang kinabuhi, ang panginabuhi na to, kundi naging tabuligan sa Diyos. Dahil kung magkasakit-sakit kita, kung saan na ito pag panginabuhi, kung saan na ito pag nahutay, kung wala diya ang grasya, ang panalangin sa Diyos. So, naka-challenging sa panahon karon kay
problema na itong Department of Agriculture karon, di ba? Ang itong pagpanguma sa yuta. Problema yun kay tungkol din climate change, kung gawa sa mahal ng palitunon, problema yun ang pagpanguma. Di ba? Sumara, nakadungga mo sa balita sa radyo, sa TV. Di ba? Kung problema ni BBM karon sa atong nasod. Agriculture, ang pagpanguma. Yung siya tumakaon, wala na diha, wala na humay o bugas o bugas. Kung saan ito makaon, kung wala na kamuti, bigla na kamuting kahoy, sa mga niya, gabilot siya. Kung saan na ito ang pagkaon, kung wala na iabot sa yuta, kumusukol na gani o magbinuang na gani ang kinaiyahan, labi na ang yuta, impas na ganan. Kung sa inyo makaon, malipit ka, makakaon ka tulos sa kaadlaw. Kaya sa pagluwag na ito, nadya si kalibugas na si humay. Labi kung umabot ang panahon na humay o bugas, kaya wala na yung mag-uuma. Kung saan pag-uma, kung wala na po yutang umahon, kung wala na yutang agaruhon, diba? Muna nga challenging kayo ang paggoberno karon kay una nga problema sa paggoberno mao ang pagpanguma. Muna nga nangitaw pamaagi ang atong goberno kung saan paglahutay sa pagpanguma. Muna nga atong yampo ang atong mga mag-uuma kay dili diya sa yung magtrabaho diya sa bukid sa kainit unya sobrang sa itong kainit kung panahon sa tigulan na po. So siyempre ang kahago ang mga tao nga mag-uuma nag-agad na mag-isabot sa yuta. Kita po gana sa ubos bisag dili kita mag-uuma nag-agad na po kita kung sa bunga o abot dito sa bukid. Diba? Kung dili sila magtrabaho dito kasi sobrang kainit, dili magtrabaho kasi gilag ulan, wa na italong, wa na binhi, wa na fertilizer, wa na ilada ang yuta, ugan na, wa na sustansyang mineral sa yuta. Siyempre, mga pituhan, man lang sila, apil po kita na sa ubos. Kaya siya na itong pagkaon o kanon kung wala diya ang bunga sa yuta. Kinahanglan, ana ang sakripisyo sa mga tao pinaagi sa kahago, sa kamot, o ang blessing usab sa Dios. Jadi ilang dili na magbulag. Di man mahimo nga tuman ang Dios sa Ginoo. O sa iyang Dios sa Ginoo nga kang Marta, di ba? Ay kanimo Marta, di ba? Kato nabisita Ginoo sa managsuon si Marta, Maria si Lazaro. Nabisita siya dito sa managsuon. Ya si Maria nasa piilan sa Ginoo namati sa iyang mga pagtulunan. Pero si Marta nagpuliki sa trabaho sa balay. O sa iyang reaksyon o komentaryo sa Ginoo, ay kanimo Marta, nagkapuliki ka sa daghan mga butang. Kapalusa na may kikinahanglan, di ba? Ang pagpamati usap sa pulong sa Diyos. Kasabot, ay kanimo Marta, dili sa tanang panahon nga ang kalipay sa tao na sa pagtrabaho. Ang kalipay o kahilo na sa kalag sa tao na sa pulong, sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Sa ito pa, pagsimba o pag-ampo. Mga dili na siya magdulang, dili na siya mahimulang, dili kay mag-ampo lang, puro sa trabaho, di sa mahimong puro sa trabaho pala yung pag-ampo. Makiayon din siya pag-ampo o sa trabaho. Muna gingon ni St. Benedict, ora it labora. Ang kalipay o kaluwasan sa tao, ora it labora, nasa iyang pagtrabaho o nasa iyang pag-ampo. Hindi pa nagyon na ito ginoo diya sa Bible, lihong tao kay kabangan ko ikaw. Yes. Lihong tao. Usa sa mga sala, nagitaw na itong civil capital sins, ang katapul o katapulan. Diba? Ang katapul o ang katapulan. That is one of the civil capital sins. Ang katapulan sa tao. Kaya ang ginoo na naman, nag-iyon na niya sa bala kasulatan, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Lihok tao. Kung saan paglihok sa tao, kung hindi siya musangpit sa Diyos. Yes. Kung saan paglihok sa tao, kung hindi siya mangay pangaliya o bendisyon ikan sa Diyos. Di ba niya, tag-iya sa yuta, dili ang tao, at tag-iya sa yuta ang Diyos. Kisa ang magpatubo, ang maghakas sa tubig adlaw, ang Diyos. Ang tao, igo na naglihok. Ang tao, igo na nagtanom, igo na siya mag-ani. Pero ang hinugdan sa tanang grasya, iya sa Diyos. Mabit ang hinugdan nga sa pagbuhat sa Diyos sa kalibutan, isa yung unang iyang gibuhat, ang mga butang o kalibutan, ulahi ang tao. Diba? Sa Book of Genesis, kung sa unang iyang gibuhat, kahayag. Diba? Sunod na yun, mga yuta, tubig, tanom, mananap, tanan yan nasa kalibutan. Kasi
kinsay unahin nga gibuhat sa Dios, di ba ang tao? Logical din ang igsoon. Kaya kung una ang tao yung gibuhat, kung saan pagbuhi sa tao, kung wala niya ang kalimutan niya source of kinugdan sa iyang pagkaon. Kung giuna pagbuhat sa very wise sa Ginoo, di ba? Full of wisdom. Kaya kung giuna niyang buhat ang tao, kung saan paglaho tayo, pagbuhi sa pag, walay tubig, walay adlaw, walay mananap, walay pagkaon, walay mga utan, prutas, abot sa yuta, abot sa dagat, kung saan pagbuhi sa tao. So ang Ginoo, makinahanglan buhaton kung una ang gikinahanglan sa tao. Kaya buhaton siya. Muna nahitabo, gibuhat niyang kalibutan, kini kita nakapahimulos sa ron. Kanya buhaton ko ang tao. Enjoy, di ba? Ngayon ang sa danog iba, paglipay ka mo, inyo kini ang paraiso. Kung sa man paraiso, nga karon delikado o kahimtang na naman sa kadelikado sa kahimtang karon. Climate change, global warming. Nahinay pagkaguba ang paraiso ang gihimo sa Dios para sa tao. So kung maguba na ganit yung paraiso kinaiyahan, kung sa may pulos sa tao, wala. Pag unsa man ta kung wala na kinaiyahan, ilabi na ang kinabuhi diha sa abot sa yuta. So ato palayo na pangalian ni San Isidro Labrador. Kaya mag-uuma mag-siya, di ba naman isa sa kahimtang o kinabuhi sa mga mag-uuma. So atong palayoon na niyang pangaliya na isa sa mga problema o challenge sa atong panahon karon kining climate change o sobrang kainit sa panahon. Kaya nahinay-hinay kaguba ang kinaiyahan, kahinay-hinay na pagkaguba ang paraiso na gitukod sa Diyos para sa tao. San Isidro Labrador, iampo mo kami. Palihog man ito,